Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Jennifer Isguera. Pahayag ito ni Congressman Benny Abante sa Halls of Congress na kung saan sinasabi niya, alam ko, babanatan na naman ako ng mga DDS. Ibabas na naman ako dito. Ibig sabihin, tinatablan na siya sa pambabas ng mga DDS. Ito, pakinggan natin siya. Ibabas na naman ako ng mga DDS pagkatapos nito. Gusto kong makinig kayong lahat. Alamin nyo nung una ang batas. Bago nyo kami murahin, bago nyo kami latiin, alamin nyo muna ang batas. Sapagkat dito po, sa house na ito, ay pinaglalaban namin hindi lamang ang katuwiran ng bawat tao, kundi ang tinatawag nating sanctity of life. Wow. Alam ko, ibabas na naman ako ng mga DDS pagkatapos nito. Gusto kong makinig kayong lahat. Alamin nyo nung una ang batas. Bago nyo kami murahin, bago nyo kami latiin, alamin nyo muna ang batas. Sapagkat dito po, sa house na ito, ay pinaglalaban namin hindi lamang ang katuwiran ng bawat tao, kundi ang tinatawag nating sanctity of life. Naman. Alam ko, Basa tayo ng mga comments ibabas na naman ako ng mga DDS pagkatapos nito. First boy, Nasran, di Maleta attack. Nonilon, di Makulangan, sanctity. Pastor, sanctity of life. Wala kang alam sa batas, tarantado kang pastor ka. Maleta Pamor, sanctity of corruption, buwesit ka, abantia. Sometimes we have to bend the law. Lakas ng loob, second placer, kapal ng mukha mo. Di ka nga nanalo, asa ng batas. Sanctity of Maleta. Appointed ka eh. Bakit po, Bishop? Alam mo ba yung due process of law? Justice for everybody, regardless of who you are, whether elect. Okay, yung pambabatikos, pagmumura, ay covered yan sa freedom of expression, freedom of speech. Kung isa kang government official, sabi ng Supreme Court, huwag kang maging balat sibuyas. Mayroong jurisprudence niyan eh, decision ng Supreme Court. Matagal na. Mga nung panahon pa ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. May isang public official na parang nagreklamo na binatikos. Nako, ang desisyon ng Supreme Court pinawalang sala o basta yung nambabatikos. Kasi part of government, kung public official ka, expected yan na babatikusin ka ng taong bayan. Kaya bakit siya concerned sa pambabatikos ng mga DDS sa kanya? Ibig sabihin, tinatamaan. Dahil binabanggit niya sa kanyang speech eh. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang aanihin mo. Gagawa ka ng maganda, alangan naman na babatikusin ka na lang basta na walang dahilan. Ano bang magandang nagawa ni Bishop Abante? I'm sorry, wala. Puros paninira sa mga Duterte. Lalo na nung 19th Congress, yung kanilang quadcom, sinira nila ng todo ang ating Tatay Digong. Tapos, natalo siya sa eleksyon, second placer lang siya, ngayon, nakaupo siya nang dahil lang sa Comelec. So, tapos sabi niya na, alamin nyo ang batas. Sometimes we have to bend the law.
Ito ngayon, sa impeachment ni BP Sara, sinasabi niya na very credible yan si Madriaga. Dahil yung pag-iyak niya, galing sa puso ang kanyang mga sinasabi. Tapos nakakatawa itong Bishop Abante dahil doon sa impeachment hearing mismo, nagsasalita, Word of God ang kanyang iprini-preach doon. Tingin niya sarili niya talagang napaka-religious siyang tao. Iba yung religyoso, iba yung godly. You can be religious but not godly. Ayokong maging religious. Ang gusto ko yung klaro ang aking personal relationships ng Panginoon. Ano yung relationship ko sa Kanya? Ako ay makasalanan. Kaya lang, mahal ako ng Diyos. Pinadala niya ang kanyang bugtong anak na si Panginoong Hesus para mamatay sa krus, nabuhay muli para mapatawad ang aking kasalanan. Kaya ang ginawa ko, ABC. I accepted my being a sinner that needs forgiveness. I accepted na I cannot save myself. And B, naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan. At tinanggap ko, commit, surrender. Tinanggap ko ang Panginoong Hesus na maghari sa buhay ko. John 1:12, sabi doon, sa lahat ng naniwala at tumanggap sa Kanya, kay Panginoong Hesus, binigyan sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. So yun, yung relasyon ko sa Panginoon is, He is my Father, I am His Son. I am a forgiven sinner. Kaya, religyoso, ayoko yung religyoso. Si Bishop Abante, maybe, religyoso sa, I don't know kung klaro ba ang kanyang relasyon sa Panginoong Jesus. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mo na ni ang balay sa natagaan na mo og giro, so silupin lang in taon ang iyang balay. So mag-aatop na siya karon sa iyang atop nga silupin lang. So tolda lang gyud in taon ang iyang balay, ang iyang atop. Ug mo na ni ang nahatag sa iya nga yero. So mag-atop na gyud siya. Amiliti asawa. Ya ba. Yoro ko na. Pag mandulig ko. Kakagya Cesar. Igawas ka nga doon na dito ka. O gawas ka anay. Karon naman na gyud sa pag-atop. Human na gyud sa pag-atop. So nawala na gyud tong tani kuan lang. Silupin lang nga atop. Karon napulian na gyud sa iro nga among gihatag. Sige dinhi ka kay salamat. Salamat sa nagginabang og sin. Salamat kay sa Ginoo. Na nakagbalay ko tungod sa mga kon hinabang sa mga vlogger. So pila na katuig nga silupin lang gyud in taon ang imong atop. Pila na to katuig ang silupin lang. Duha na. So duha na lang
katuig. So silupin na lang gyud nagantos ka sa Gantos kalisod. So salamat kaayo. Taninabang og sin. Okay, Salamat po. salamat.